Hello guys! Welcome back to our channel, Gaijin World! This is Alan, and for today's video, nitong mga nakaraang buwan, ano nga ba yung mga naging steps natin sa Call Financial stock market? Pag-usapan natin dito sa video na to, mula noong September na medyo mataas pa yung value ng PSEI, hanggang sa bumagsak na siya nitong naging 5,800 level na lang siya 4 months ago. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin. So and guys, disclaimer lang hindi ako professional trader. Ako po ay pumasok sa stock market since 2013. So yung mga knowledge or yung mga experience natin sa pagbili ng mga stocks, sa pagbenta ng stocks, yun lang yung ating ma-share. Okay? So hindi po ako talaga nagtatrabaho as professional stock market trader. Sana kung ano man yung may share ko sa inyo, magamit ninyo, at kung meron akong mga maling na i-share, ayan, mag-comment down below kayo at turuan nyo rin ako. Okay, so simulan na natin. So bago natin simulan yung mga parameters na binabanggit ko kanina, papakitaan ko lang kayo ng kung ano na yung nangyari sa portfolio na hinahandle natin. So matagal-tagal din tayo hindi nakapagbigay ng update. Since September ata yung huli ko ng update kasi nga naging busy tayo. Ito yung simple spreadsheet natin. Gamit ko lang dito is Google Sheets, guys. So kayang-kaya nyo rin itong gawin. So tinatrack lang natin monthly kung ano yung performance ng ating monthly equity. Okay, pag sinabing equity, yung actual balance plus yung mga naka-invest na stocks, kung yung mga meron kang stocks, meron kung ano rin yung mga naka-invest sa mutual funds, lahat-lahat yan accumulative na mga equity. Okay, so ito yung progress natin dyan. Noong September, kung makikita nyo itong red line na to, ito yung target natin. So meron tayong sinet na target na every month magkakaroon tayo ng additional dapat na increase sa ating portfolio. So nung September, yung last na update natin last year, nasurpass natin yung sinet nating target na red line ito. Umabot siya ng 542,612 yung equity nung portfolio na hinahandle natin. Then nung October, medyo konting slight lang na tumaas na mga magkano lang to. 5,000 na ata itiraas niya, 5,000 pesos. Although nandun pa rin siya sa taas nung trend line natin. Above trend line pa rin siya. Above the trend goal. Then, unti-unti na siyang bumaba. Ayan, so napansin niyo naging bumaba na siya doon sa red line. Noong November, naging 542,000. Bumalik siya sa 542,000. And then, noong December, naging 544,000. Konting changes. Pero hindi na natin siya nahabol doon sa red line. And mas lalo pa siyang bumaba noong January. Nitong pagpasok ng January 2025. Hindi ko pa na-update ito ng February, yung current status natin. Yan, slide ko lang ng konti. So, ito yun siya. So, noong September, 542. Then, konting itinaas lang, 0.88%. Noong October, then, negative 0.84% noong November. Then, konting tinaas lang ng 0.27% noong December. And, mas mababa ng konti, naging negative 0.66%. Okay, so, ang goal ko for this February dapat, kung na-manage ko ng maayos ito, nitong October, November, December, January, dapat 600,000 pesos na dapat siya by February. Kaso ang kailangan kong habulin ngayon is 13.26%. Actually, itong September to January, hindi na dapat red yan. Dapat na to. Yan. So, actual value siya. Yan, yung mga yan. Actual value. So, ito lang yung red natin na dapat target natin is February. 600,000. Kaso, yan, kung titingnan ulit natin yung ating chart, yan. Medyo malayo-layo yung ating target, no? Kung ano yung actual na meron tayo ngayon sa portfolio na hinahandle natin versus dun sa target natin this February na 600. Medyo malaki-laki yung kailangan nating habulin. Okay? So, ito yung 600. Ayan. Yun yung red line na yan. So, bakit nga ba nagkaganyan? Yung September, October, November, December last year, kung titingnan natin yung PSEI, malaking effect din yun sa natin, portfolio. Ayan, so tingnan natin tong PSEI nung mga nakaraang buwan. So starting September, ayan nga, diba? Sabi ko sa inyo, July, August, ito yan, July,
August, September. Okay? So kung titignan nyo din yung trend nito, mula September, October, November, December, talagang bumaba ng bumaba yung PSEI. From 7,600 level, bumaba siya na hanggang ngayon or last week, na-reach niya yung 5,800 level. From 7,600, naging 5,800 sa mga sumunod na buwan. September, October, November, December, January. 4 months. Diba? 4 months. And then, pang 5th month niya na ngayon, medyo nag-recover lang ng konti. Tumaas lang siya ng mga 6,200 level. Ayan. So, kung makikita ninyo, ganun ka drastic yung PSEI, sobrang laki ng binagsak niya. No? Pero dito sa atin, medyo kung mapapansin nyo, ito sa September natin, konti lang yung difference. Hindi siya masyadong naapektuhan. Konti lang, di ba? Pero, kahit konti lang yung difference, hindi natin na-manage na abutin yung trend natin na to, yung ating goal, itong red line na to manage. Kasi nga, number one, yun nga, yung effect nitong PSEI, yung pagbagsak ng PSEI, and naging busy tayo dyan, okay? Medyo naging busy tayo ng mga panahon na yan. So, yan nga guys, meron tayong target, pero hindi pa natin ma-achieve. Medyo malabo kung ma-achieve to ngayong February. Sobrang laki ng difference. So, parang i-minus mo yung 600,000 sa 529,000. Parang mga 70,000 pesos ang kulang ko dyan. Hindi ko siya maaabot. So, we'll see. Pero kung titignan ninyo, kung ano man yung nangyari dito sa September hanggang January, hindi siya ganun sobrang naapektuhan. Diba? Tingnan nyo yung kanyang steady lang siya. Hindi katulad nung sa PSEI na sobrang bagsak na niya. Bakit? Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Na nung time na bumagsak ang PSEI, usually dapat ganun, di ba? Parang sa ibang bansa, pag ang Philippine stock market, may tinatawag silang ripple effect. Kung ano yung nangyayari sa ibang stock market sa ibang bansa, nangyayari din naman yun. Aapektuhan tayo din. So, ito, sobrang baba ibinaba ng PSEI from 7,000 to 5,800 level. Parang 1,000 yung units or value na wala. Pero sa akin, konti lang yung effect niya. Bakit? Kasi nga, ang tagal ng explanation ko. No? Kasi nung mga panahon na yan guys, na-anticipate natin na bago pa bumagsak yung PSEI, binenta ko na halos lahat ng stocks na meron ako. Binenta ko lahat siya, pinull out ko, kumbaga sinold, binenta ko lahat. Siguro tinira ko na lang sa mga hindi ko inubos. Nagtira pa rin ako ng 10% sa bawat companies na meron tayo like Ayala, SM, Jollibee, Meralco, BDO, BPI, Monde, Airy. So yung mga companies na binanggit ko, halos lahat yan, mga 10% na lang ang itinira ko. Then 90% sa bawat companies na yan, binenta ko. So nung binenta ko yan, syempre nagiging cash yan siya. Babalik yan siya sa akin as cash. Hindi niya siya stocks, di ba? So yung cash na yun, mapupunta yun sa dun sa balance ko, dun sa Call Financial. Parang meron akong sariling account, meron bangko dun, di ba? Kasi naka-hold yung pera dun, okay? So, nandun yung pera, and bago nga bumagsak to, nabenta ko siya. Kaya, hindi ako naapektuhan. Hindi masyado naapektuhan yung portfolio na hinahandle natin. So, nabenta ko yung mga stocks bago pa mangyari to. So, ano ang magiging result? So, ngayon mababa na yung mga stocks. Meron ako pambili ng stocks. Yun. Diba? Meron tayong pambili ngayon ng stocks. So, abangan nyo yun guys. Papakita ko yan sa mga susunod nating videos. Pero for this time, Pero for this video, pinakita ko lang sa inyo yung result nitong mga nakaraang buwan na performance ng account na hinahandle. So ayan, para mabigyan kayo ng idea kung ano yung mga pinaggagawa nating pagbebenta simula nung September hanggang January. Ayan, nakaka-receive tayo ng sa bawat transaction na ginagawa natin, either buy or sell man yan, ay makaka-receive from Call Financial
na confirmation about yung trading na ginawa ninyo. So, ito yung mga tradings na ginawa natin for the past 4 months. So, let's say, kunwari, no September, ayan, mag-open ako ng September 3. Ayan, so September 3, lalakihan ko lang ng konti. Ayan, so kapag red, ayan, no, red ang kulay nito, ibig sabihin, binenta natin yan. Sell yan, sell. Okay, so nagbenta tayo ng BDO. Okay, 10 shares pa nga lang to. 10 shares pa lang ibinenta natin ito. Medyo mataas pa yung BDO, yung price niya. So, binenta natin yung 10 shares ng BDO. So, next naman, nagbenta tayo ng Monde. Ayan, Monde naman yung binenta natin. 400 shares ng Monde ang binenta natin sa halagang 9.88 pesos per share. Kumita tayo dyan ng 3,900. Hindi pa siya ganun kalaki. So ayan guys, marami tayong mga transactions na ginawa. Hindi lang ako nakakapag-update sa video, pero kung mapansin nyo dito, meron tayong date. Marami tayong transactions ng September and sunod-sunod yan. 4, 17, 19, 20, 21, 21, 22. Ayan, nagbenta ako ng 90 shares ng Ayala nung September. 90 shares ng Ayala sa halagang 680 pesos per share. Kumita tayo dyan ng 61,740. So, minus tax. 61,740 sa pagbenta natin ng Ayala. Ganon din nung September. Ayan, nung September, nagbenta rin tayo. May mga transaction din tayo ng September. 1, 2, 3, 4. 4 transactions ng September. Puro sell to. Tulad nito, nagbenta naman tayo ng BPI. 20 shares. Then, hanggang sa katapusan ng October, then December, nagbenta ulit tayo. September naman, nung December naman, bumili naman tayo. Pag green is, ayan, sabihin, bumili tayo ng additional Monde. So, bumili tayo ng 900 shares ng Monde sa halagang 8.1 pesos per share. So, 7,311 yung halaga nun. Ayan. So, September, October, December, ayan, nagbenta tayo ng December, pati January. So, pagdating ng December, nagbenta tayo ng AREIT, 400 shares ng AREIT, 38.3 pesos per share. So, nagkakalagay ng 15,180. So, nung medyo bumaba na yung presyo nung bandang January, syempre pabagsak na siya, di ba? Saka naman tayo bumili ng mga stocks. Hindi lang stocks yung binili natin, bumili din tayo ng mutual fund. So, sa mutual fund, ayan, nagdagdag tayo ng additional 20,000 pesos sa call equity index. Yan, habang medyo mababa yung presyo, bili naman tayo ng additional stocks. So, hindi ko naman binibenta lahat, pero 10% na lang yung tinira ko. So, parang mas marami ako naging pambili sa ngayon na mababa yung Habang mababa yung mga presyo ng mga stocks, pag-aaralan ko naman ngayon kung ano yung mga bibili natin stocks. Sa susunod na video natin, sasabihin naman natin, pag-aaralan naman natin kung ano yung mga ways ano yung ginagawa kong mga ways para makapili tayo ng stocks na bibili natin or yung mga ongoing stocks na meron tayo. Siyempre, titingnan natin kung okay pa rin bang mag-invest doon. Titingnan natin yung kanilang technical and fundamental analysis. Kaya, ayan, abangan nyo yan guys. So ayan guys, I hope nagustuhan nyo tong video na to. Kung nagustuhan nyo, like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos. At sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan, puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas dito sa screen. Bye!